pong magpalang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin po mga buhay sa oras po na ito. At patuloy po tayong munang magpasalamat sa Panginoon sa patuloy nating paglapit sa Panginoon, sa Diyos sa umaga pong ito. Kaya sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon, papurihan ng Diyos sa ating mga buhay. Awitin nga po natin, dulot niya ay ligaya. Ang Diyos na mahabagi, kinalimutan hindi man karapat dapat pagtiwalaan sa lahat namin sa kanyang kaharian. Walang katulad, walang katulad ang Panginoon, walang papantay. Siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Minsan pa nga po, ulitin natin sa umpisa. Na mahabagi, kinalimutan di man karapat dapat, di man karapat dapat pagtiwalaan sa lahat namin sa kanyang kaharian. Walang katulad, walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa, siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Walang katulad, sabihin po natin sa Panginoon, walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa, siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya, hallelujah. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Lord, praise you. Salamat sa inyo, aming Ama, sa inyong kabutihan, sa inyong pagtatapat sa buhay po ng bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Tulungan niyo nga po kami sa umagang ito at nubayan ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. At wala pong ibang maitaas, wala pong ibang mapaluguran sa aming kalagitnaan, kundi kayo lamang. Buksan niyo po ang kaisipan po namin, ang kaunawaan namin sa inyong mga salita, Panginoon. Kailangan po ang mapapurihan at masamba, Panginoon. Purihin kayo, sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at lahat ng pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, isa pong mapagpalang umaga muli sa bawat isa po sa atin. At dito po tayo ngayon nagla-live sa lugar po ng DFC Bagong Silang, District 9, sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon. At purihin po ang Panginoon, salamat sa Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. At
Alam po natin na isang pribilehiyo na maligtas at maglingkod sa ating Panginoon, Diyos na buhay, dahil yung ating pinaglilingkuran ay Diyos na dakila, Diyos na tapat at Diyos na hindi nagbabago kailanman. Kaya sa oras pong ito ay hayaan po natin na patuloy tayong mag-aral ng kanyang mga salita. At ito pong pag-aaralan po natin ay pinamagatan ko pong qualified through Christ. Buklatin po natin kung tayo po may mga Biblia. No, dito po sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 12. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya, dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan, kaya nga pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Nung nakaraan po, habang kami ay nagba-Bible study, meron pong akong narinig na ulat mula sa DOLE or Department of Labor and Employment na nasabi po doon maraming job opportunity dito sa ating Pilipinas pero hindi qualified yung mga nag-a-apply. Maraming mga trabaho naman talaga na makukuha dito sa Pilipinas, pero ang sabi po ng DOLE ay hindi qualified yung mga taong nag-a-apply doon sa kanilang ina-apply na trabaho. At nagpapakita lamang po ito na merong mga standard yung mga kumpanya na kumukuha sa mga trabaho. At hinahanapan nila ng talagang magandang standard pagdating sa pagkuha ng trabaho ng isang tao para maging maganda rin yung kakalabasan ng resulta ng kanilang pagtatrabaho. Pero alamin po natin na tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, kung iisipin natin na hindi naman tayo qualified o sabihin naman natin na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. At maraming nagsasabi niya na hindi naman ako karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Pero ang katotohanan, tayo po ay naging qualified sa paningin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito po yung ating pag-aaralan ngayon na qualified through Christ. Yung standard po ng ating Panginoon ay napakataas. Hindi natin pwedeng sabihin na mababa yung standard ng Panginoon. Kundi ang standard ng Panginoon, pag tinignan niya tayo, nais ng Diyos na makita sa atin yung isang napakataas na bagay. Na kailangan nating maging katulad ng kanyang anak, dahil yung kanyang anak lamang yung kalugod-lugod sa kanyang paningin. Marami pong beses natin mababasa sa Biblia na binanggit na yung kanyang anak niya si Jesus ay sinabi ng Ama na anak kong lubos kong kinalulugdan. At ang sabi po dito sa aklat ng Romans chapter 3 verse 23, Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Meaning lamang po niya na hindi tayo pumasa sa standard ng Panginoon. Kung sa pamumuhay, sa pag-uugali, sa buong pagkatao natin ay hindi tayo nakapasa sa standard po ng ating Panginoon. Dahil hindi tayo naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi tayo nakaabot sa standard ng Panginoon. Pero ang isang napakagandang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi niya ibinaba yung kanyang standard, kundi inabot niya tayo at siya mismo yung bumaba dito sa lupa para maabot yung bawat isa po sa atin. Sabi ng Philippians chapter 2
verse 6 to 8. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Yung ibinaba ng Panginoon ay mismo yung kanyang sarili, hindi niya ibinaba yung standard niya bilang Diyos. No, at hindi natin kayang maabot. Sabi na kanina ng Romans 3:23, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Hindi tayo naging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. We fall short of the glory of God. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na tayo magiging karapat-dapat, no, sa paningin ng Panginoon o makakapasok sa kanyang kaharian, makakapaglingkod sa kanya. Dahil mismo yung sarili ng Diyos, no, sarili niya, ibinaba niya para maabot po tayong lahat ng mga tao. Kaya, ang unang bagay, no, na dapat po natin gawin upang maging qualified tayo sa paningin ng Ama ay yung tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yung tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun lamang po yung isang bagay na magiging upang tayo maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Now, sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahana sa Kanya. Hindi natin pwedeng bigyan ng kaluguran ng Diyos kung wala po tayong pananampalataya. Hindi natin pwedeng paluguran ng Panginoon kung hindi naman tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Diba? Katulad na lamang po ng binanggit ko kanina na maraming job opportunity sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas. Pero bakit marami pa ring unemployed na mga tao ay dahil hindi sila qualified, sabi ng DOLE. No, hindi sila karapat-dapat para makapasok doon sa trabaho na yun. Pero ang Panginoon, sa kabila na tayo hindi karapat-dapat at sobrang taas ng standard ng Panginoon, pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, naging kalugod-lugod tayo, naging karapat-dapat tayo, naging qualified tayo para maglingkod sa Kanya. Kaya, yung sinasabi po doon ni Pablo, no, sabi niya doon ay nagpapasalamat siya sa ating Panginoong Hesus na nagbigay sa kanya ng lakas na maglingkod sa Kanya. Itinuring siyang mapagkakatiwalaan. Isipin po natin yon na tayo, nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon, nagkamali tayo sa harapan ng Diyos, may mga pagkukulang tayo sa Panginoon at ang sabi nga ay lahat tayo bilang mga tao ay nagkamali, nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero ang isang mabuting bagay, no, na ating natanggap bilang mga tao ay itinuring tayong kalugod-lugod ng Panginoon. At sabi nga po doon, itinuring tayong mapagkakatiwalaan. Isipin mo yun, nagkasala na tayo pero tinawag pa rin tayong mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Kaya katulad ng sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, na hindi natin pwedeng bigyan ng kaluguran ng Diyos kung wala naman tayong pananampalataya sa Kanya. At yun yung nagiging paraan para mabigyan natin ng lugod ang Panginoon. Na naniniwala tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Panginoong Hesus, sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, naniniwala tayo na namatay siya para sa atin, naniniwala tayo na siya'y inilibing, naniniwala tayo na siya'y nabuhay na maguli, naniniwala tayo na
muli siyang umakyat doon sa langit. Naniniwala tayo na siya'y muling babalik. No, at marami tayong mga pinaniniwalaan na bumubuo sa ating pananampalataya sa Panginoon. At pinaniniwalaan natin yun na may buong puso. No, na walang pag-aalinlangan. Dahil alam natin na yung Diyos na ating nilalapitan ay tapat. Kaya yung pananampalataya po natin sa Panginoon, ang sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan, para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Sabi po doon, kailanman ay hindi nagkasalang ating Panginoong Hesus. Pero alang-alang sa atin, no, para maabot tayo, dahil hindi natin kayang abutin yung standard ng Panginoon para maging qualified tayo na maligtas at makapaglingkod sa Panginoon, ang Panginoong Hesus yung umabot sa atin. At ang sabi doon, siya yung naging makasalanan at tayo yung naging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Hesus. No, ang ating Panginoong Hesus, siya yung naging makasalanan para sa atin at tayo naman yung naging matuwid. Kumbaga, nagkaroon ng tinatawag nga po na the great exchange. No, nagkaroon ng tinatawag na pagpapalit at tayo na ngayon yung lumagay doon sa katatayuan ng ating Panginoong Hesus na matuwid. Kumbaga, yung katwiran ng Diyos ay naibilang na po sa ating lahat. Kaya yung tingin na sa atin ng Ama ngayon ay tayo naging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Dahil ang Panginoon hindi lang siya bumabase sa panlabas na anyo natin. No, sa kung paano tayong tinitignan ng ibang mga tao. No, katulad na nga lang din po nung sinasabi ko kanina sa inyo na sa mga trabaho na ina-applyan ninyo, maaring tumitingin sila ng gantong height, no? At kung minsan kapag maliit ka, hindi ka maka-qualify, no? Gantong education na natapos mo. Kung 4-year graduate ka ba pagdating sa college, no? Maraming tinitignan yung mga trabaho ngayon para ma-qualify tayo. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo doon tinignan. Sa kung anong meron tayo, anong kalalagayan natin sa buhay, kundi tinignan niya kung yung puso natin, kung tayo ba ay merong tinatawag na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung maalala nga po natin, yung nangyari sa pagpili kay David, kay Haring David, no, yung mga kapatid niya, nung makita ni Samuel na magaganda yung kanilang katatayuan, no, magaganda yung kanilang tindig, no, nasabi agad ni Samuel, ito na siguro yung pinili ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan yung pinili ko. No, ang pinili ko ay si David. Dahil nakita ng ating Diyos Ama na si David ay merong puso na malapit sa Kanya. Na pusong merong relasyon sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya po natin sa Panginoon, yun yung nagiging dahilan para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon. No? Tama po na ang Diyos natin hindi siya tumitingin sa panlabas. Nakaanyuan po natin bilang mga tao kung ano man yung itsura natin, kundi ang tinitignan ng Panginoon ay kung meron ba tayong tunay na relasyon sa Kanya, tunay na pananampalataya sa Kanya. At sa pamamagitan noon ay nagiging qualified po tayo sa ating Panginoon. Kaya yung standard ng Panginoon, no, hindi niya ibinaba, kundi ang nangyari ay natagpuan tayo ng Panginoon, no, na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Nagkaroon ng pagpapalit. Kaya ngayon, yung imposibleng bagay, no, na tayo maligtas, na tayo makapaglingkod sa Panginoon, na tayo makagawa para sa Panginoon, naging posible na po. Dahil sa ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo.
Kaya yung pananampalataya po natin sa Panginoon ay isang napakahalagang bagay para tayo maging qualified sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero hindi po nagtatapos po doon, no, na basta may pananampalataya lamang tayo, kundi kailangan natin ding madagdagan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 1 to 5 to 8. Ikalawang Pedro, kabanata 1, talatang 1, talatang 5 hanggang 8. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Sa pagtitiis ang kabanalan. Sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. Matuwid na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, pero yung pananampalataya na wala tayong idinadagdag, ay isang walang kabuluhang pananampalataya. Dahil napakahalaga na yung pananampalataya natin ay meron tayong maidagdag. Sabi doon, una ay yung kabutihang asal. Amen. Makitaan tayo na tunay talaga yung pananampalataya natin bilang isang pagpapatunay sa ating pananampalataya na talagang totoo ito, ay dapat meron din naman tayong mabuting asal. Meron tayong mabuting pag-uugali na naipapakita sa iba ang kaalaman. Amen? Hindi lang tayo basta nanatili na wala tayong pagkaalam pagdating sa salita ng Panginoon. Kundi nais ng Diyos na makita rin sa atin na meron tayong kaalaman pagdating sa Kanyang mga salita. Kaya nga po natin ginagawa itong tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos, nang sa gayon ay mapuno tayo ng kaalaman ng pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Upang mas lalo nating makilala yung pag-ibig, yung biyaya ng Panginoon sa ating pong lahat. Sabi nga po doon, ng kaalaman, pagpipigil sa sarili, nararapat din po yun na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili po natin bilang mga Kristiyano. Lalo na kapag meron tayong mga bagay na kinainisan, mga bagay na ginagawa at hindi dapat naman gawin, ay dapat mapigilan po natin yung sarili po natin. At yan po ay sa tulong ng banal na Espiritu na ipinagkaloob po sa atin ng ating Diyos. Sabi po dito, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Amen? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagtitiis. Nagkakaroon tayo ng matiising puso. Nang sa gayon ay habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, ay meron tayong pagtitiis. At natitiis natin anumang mga problema, pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dahil po sa tulong po ng ating Panginoon. Yung kabanalan, na napakahalaga ng kabanalan sa buhay po natin. Amen? Dahil tayo mga Kristiyano at nais ng Panginoon na noong una pa man ay nilikha tayo ng Diyos na makasunod o magawa natin yung mabuting bagay at tumantong tayo sa tinatawag na kabanalan. Dahil nais ng Panginoon na maipakita niya kung sino siya sa pamamagitan ng buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi rin po dito, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Amen. Napakahalaga na may dagdag natin sa pananampalataya natin yung pag-ibig sa mga kapatid po natin sa Panginoon. Na sabi nga ng kanyang mga salita sa 1 John, kung yung Diyos na hindi natin, kung yung mga kapatid natin na nakikita natin ay hindi natin kayang ibigin, paano pa kaya yung Diyos na hindi natin nakikita? Kaya yung mga kapatid natin sa Panginoon, magpalakasan po tayo,
At tulungan po natin yung mga kapatid po natin sa Panginoon dahil naalala ko nga na sinabi nun ni Pastor Paul, ni Sir Paul ay ang ministry, kapag sinabing ministry, hindi ito pataasan. No, hindi ito kung paano kang tumataas, nakikita mo yung sarili mo na mas angat ka sa iba. Kundi ang ministry ay yung tayo po ay nagtutulungan na makaabot, no, sa Panginoon, na tayo nagtutulungan upang maitaas, no, yung ibang mga tao at mas lalo nating makilala ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya yun po yung tunay na paglilingkod natin sa Diyos. At ang sabi po dito, sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Amen? Hindi lamang sa mga kapatid natin, hindi ibig sabihin na Kristiyano na tayo ay yung mga kapatid lang natin yung mahal natin sa Panginoon, kundi maging dapat yung lahat ng mga tao. Na kahit hindi man sila kumikilala sa Panginoon at kuminsan ay nagiging pasaway yung ibang mga tao nakikita natin sa labas, no, sa mundong ito, pero magkaroon pa rin tayo ng pag-ibig sa kanila. Dahil sa pamamagitan noon ay naipapakita natin sa kanila yung tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. At nang sa gayon, maging sila ay manampalataya din sa ating Panginoong Jesus. Kaya qualified na po tayo bilang mga kumikilala, nananampalataya sa Panginoon, at kailangan na lamang po natin gawin ay magpatuloy tayo sa pananampalataya natin, no, at mas madagdagan pa yung mga bagay na meron tayo, qualities ng pananampalataya natin sa Diyos, no, tayo naging kalugod-lugod sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. At hindi tinignan ng Panginoon kung sino ka ngayon, kung ano yung kalalagayan mo sa buhay, kung magkanong pera meron ka ngayon, anong standard mo ngayon ng pag-aaral mo. Hindi po doon tumingin ng Panginoon. Kundi patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya tulad ng tao na tumitingin sa kung anong pwedeng matapos natin, no, sa pag-aaral o anumang itsura po natin. Kundi ang tinignan ng Panginoon ay yung pananampalataya natin, at sa pamamagitan noon ay naibilang na sa atin yung katwiran ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoong Hesus ay ibinilang na sa atin upang tayo'y maligtas at makapaglingkod sa Kanya. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid sa paglilingkod natin sa Panginoon, at sa patuloy po nating paglilingkod sa Diyos ay makita natin yung sarili natin na talagang tayo'y mapagkakatiwalaan. Dahil yun na yung naging unang tingin sa atin ng Diyos. Tayo'y mapagkakatiwalaan. Kaya salamat sa Panginoon, no, po, sa pribileyo na magamit ngayong umagang ito. At tayo po'y patuloy po na manalangin. Tayo pumikit at tayo yung po sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa buhay po ng bawat isa. Dalangin nga po namin, Panginoon, na kayo po magpala sa bawat isang nanonood ngayon ng live na ito. Kayo po umabot sa kanila, ano man yung mga gagawin po nila, papasok man sila sa paaralan, magtatrabaho man sila ngayon, o nasa bahay man sila, Panginoon. Dalangin nga po namin, Lord, na kayong kumilos sa kanila at mapuno itong buong araw po namin ng pagtatagumpay at paglakad sa kalooban po ninyo, Panginoon. Dalangin nga po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa pong nanonood, Panginoon. Abutin niyo po ang kanilang mga puso. At dalangin nga po namin, Lord, na lahat po kami ay sama-samang maglingkod at magpatuloy, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At hayaan po niyo, Lord, na mapuno kami, Panginoon, ng kagalakan palagi sa paglilingkod sa inyo. At hayaan po ninyo na ang kalooban po ninyo mapangyari sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo rin po kami ng iyong banal na Espiritu na palagi pong magtagumpay, at anumang mga lakad po namin, Lord, plano po namin ay direct po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo ang tunay na Diyos, Panginoon, at kailanman ay hindi kayo nagkakamali. Kaya salamat po sa inyo, Panginoong Hesus.
Kaya lamang po ang aming tinataas, pinaluluguran sa oras po na ito. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.